Two. Magsatabi sa daan, huwag kang babangga. Papasok si Big Man, may dala na banda. Minsan siniraan, pero di pinansin. Toxic vibes, bro, di yan sa amin. Nagka-problema, bumangon pa rin. Laban lang kahit ilang saglit. Dito sa Big Man, solid ang galawan. Tunay na negosyo, hindi lang yabangan. Customer namin laging satisfied. Airsoft gear, legit certified. Service ay tunay, hindi pa post. Kahit saan ka magpunta, kami ang host. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging pagkamagbitin din siya. Laging may bago, laging legit. Big Man rules, wag kang bitter, kid. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Kalat ang inggit, pero hindi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Big Viper. Di ka malipat, daw di sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Big Viper. Di kami patok-tok. Customer happy, service tight. Walang scammer, we do it right. Lift your game up, don't be a joke. Big Man blazing, lahat ay woke. Big Man walang katulad, laging on point, parang sa baril ang lakad. Rush fire, deals tighter. Big Man airsoft sniper. Sa presyong tama, sa gamit na solid. Panalo ka palagi, di ka magiging biktima, kid. Big Man ang pangalan, tandaan mo palagi. Sa airsoft game, kami ang hari. Man, di mo kayang tapatan. Walang gaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa Big Man, siguradong real ka, bossing. Big Man, mukha yang tapatan. Walang gaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa Big Man, siguradong real ka, bossing. Okay, another day, another airsoft for Arca Airsoft for today. Hello sa inyo mga ka-airsoft, hello po sa lahat ng ating mga bossing. Hello sa lahat ng ating mga ka-airsoft from different province, from different country na sa ngayon ay gumagampan ng kanilang trabaho para mabuhay ang kanilang pamilya dito sa ating bansa, sa ating hindi kasi ganito, kaya sila nagtatrabaho sa ibang bansa para mabuhay nila yung pamilya dito sa ating bansa, sa bansang Pilipinas, di ba? Hindi kasi lahat ng OFW, for example, lalaki, yung tatay or kaya yung babae or yung nanay is kasama niya yung pamilya ron, no? Kaya ramdam namin ang hirap ninyo, ang mga sakripisyo ninyo, mga OFW, mga seaman, mga
construction worker sa lugar ng Saudi Arabia, ng Middle East. Hello sa inyo lahat dyan. Maraming salamat at tinatangkilik nyo ang airsoft na hobby sa araw-araw. Hello po sa inyo. Okay, hello sa ating mga ka-airsoft. Ngayon po, review and unbox po tayo. Siyempre, review and unbox ng unit ng ating mga ka-airsoft. Saturday ngayon, no, habang yung iba namamasyal, yung iba nagsiswimming, yung iba nagmo-mall, yung iba nasa iba't ibang lugar, tayo po magre-review and unbox. No? Pero kanina kahit papano, nagampanan ko na yung trabaho ko tulad nga ng sinabi ko sa inyo, yung mga collection ko, na-start ko na lahat. Nakita nyo kanina at the start of this live, finiture ko no yung mga collection ko ng mga two-stroke motorcycle. Hindi sila kaunti mga ka-airsoft, medyo marami sila no. Kinakapos na ako sa space para paglalagyan. Actually meron pa ako dun sa isang bodega. Meron pa akong I think nasa 12 peraso pa. Wala na ako mapaglagyan, hindi na talaga kakasya, kaya hindi ko sila mapagsama-sama. Okay? So, ngayon mga ka-airsoft, review and box po tayo, tulad ng ipinangako ko sa inyo, hindi lilipas ang araw na wala tayong i-review and unbox na unit ng ating mga ka-airsoft. Pero ito, bago tayo magsimula, meron lang po akong konting paalala ulit. Lagi kong pinapaalala to. Yung unit, pagka-receive nyo, inspect nyo muna bago nyo bubuksan. Check nyo kung meron tampering na naganap. Kung meron tampering, i-video nyo sa harap ng courier. Kung wala naman tampering, okay naman, i-receive nyo na. Pero, pag i-unbox ninyo, i-video pa rin ninyo. Yung video na yon mga ka-airsoft, is protection nyo po yun. No? Yung video na yon ay magsisilbing ebidensya nyo. Kung sakali na yung unit pagkabukas nyo kulang, may basag or may problema or walang laman. Yan ha. Kasi ganito, sinong maniniwala sa inyo na yung unit kulang? Sinong maniniwala? Siyempre, kung meron kang video, di ba? May ebidensya ka na kagad. Sinong maniniwala sa inyo na yung unit ay yung parcel o kaya tama nga yung box ay walang laman, 'di ba? Pero kung may video kayo, hindi niyo na kailangan magpaliwanag. Yung video ang magkikwento ng mga pangyayari. Okay? Kaya mahalagang bagay, malaking bagay mga ka-airsoft kung susunod po kayo, hindi po tayo kakapa pare-pareho. No? Pero kung hindi nyo po susundin yan, may hirapan po tayo pare-pareho. Okay? Okay, review and unbox tayo ng unit ng ating mga ka-airsoft. Okay, number 1, Daryl Coros of Adlaon, Cebu City. Hello sa iyo, bossing! Airsoft Daryl Coros, Adlaon, Cebu City is the KP19S series, the 5.1 edition of the 2011 KP19. What is good and special about this unit? This is a competition grade unit. Ito yung unit na masasabi natin na papalag, makikisabay, magpapataob ng iyong mga kalaban into a competition. Okay? Number 1, upgraded na to mga ka-airsoft. Na-upgraded version, naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hop-up rubber, naka-hammer protection pad. Yun ang kargang upgrade nitong unit na to. Solve na solve ka na,
mapapaganda ang iyong paglalaro, gaganahan ka kasi maganda ang performance. Makikita nyo, ayan, kunin ko yung barrel, kalog natin. Hindi na siya kumakalog, okay? Hindi katulad ng unit, ito yung example ng unit na hindi upgraded. Ayan, Ayan, makikita nyo, mga curse pa yan, di ba? Pag ganyan, yan, hindi, ibig sabihin, hindi upgraded yung unit, kumakalog. Anong pros and cons pag hindi upgraded? Pag hindi upgraded, unang-una nakakairita kasi kumakalog-kalog, umiingay. Pangalawa, yung unit is hindi accurate. Kaya tayo nag-upgrade ng fixed outer barrel para maging accurate yung unit natin. Para ma-achieve natin yung accuracy na ine-expect mo. Okay? So, expected na natin pag ang unit hindi upgraded, so hindi ganun ka-accurate tulad ng mga unit na upgraded. Itong unit na to, upgraded, full metal mula ulo hanggang baba. Itong unit na to, full steel internals. Tulad ng sinasabi ko, ayan, namamagnet. Kita nyo naman, lumidikit siya sa magnet. Kung hindi upgraded yan, hindi mo mamamagnet yan, normally, ang mga unit is full metal alloy. Pero ito, full metal internals steel. Okay, bakal, okay? Kaya mas maganda itong unit na to, pang malakasan, pang matindihan, pang diinan, kaya niyang ibigay, kaya niyang suportahan yung hinahanap mong lakas, yung hinahanap mong accuracy, yung ine-expect mo doon sa airsoft. Okay? May tao yata. Lalamog. Ayan na. So, let's begin yung target natin, Lucas. So, let's begin mga ka-airsoft. Siyempre, huwag kakalimutan, maglalagay po tayo palagi ng silicone oil. Huwag po natin kakalimutan yan, ha? Silicone oil, yung tanging maibibigay natin sa unit natin para yung unit is manatiling maganda, maayos, at saka flawless yung bawat putok. Release the magazine, kasa, ilak manually, then spray po tayo sa nozzle. After that, sprayan natin yung nozzle, spray tayo sa slide stopper. Then, release, then rest. Okay. Ngayon, this is the magazine. Ang magazine, press the valve, then spray. Okay. Then, dito. Connecting. Okay. Wag na wag kayong maniniwala dun sa mga nagbebenta or dun sa mga dealer na hindi gumagamit ng silicone oil. Okay? Ang unit normal at dapat nilalagyan ng silicone oil. Bakit? Kasi ang unit metal to metal nagkikiskisan. Pag hindi natin nilalagyan niya ng silicone oil, yung metal pwedeng mapudpod, pwedeng maupod, pwedeng masira, yung mga rubber pwedeng tumigas, pwedeng mag-brittle, pwedeng mag-crack. Okay? Ang makakatulong lang na sa atin para ma-maintain yung unit natin, silicone oil. Okay? Ngayon, maglalagay tayo ng hangin. Compatible na hangin dito sa ginagamit nating airsoft is 12 kg and 14 kg. Okay? Gamit tayo ng 12, pwede rin ng 14, pwede, pero hindi siya pwede sa CO2. Sino yun? Okay? Ngayon, upside down, mga ka-airsoft, no? Hindi po pwede pahiga. Kailangan patao. Upside down, then press down. 1, 2. Okay? 2 seconds lang. Yung 2 seconds, sobra-sobra na po yun para sa isang puno. Shane, mamaya asikasuhin mo na yun sa boosting. Okay. Okay, no? So, ito yung magazine. Lalagyan po natin siya ng bala. Okay? Sa paglalagay ng bala, hatakin ito pababa. Then, place your other thumb here. Then, pump lang po. Okay. Ngayon, mga ka-airsoft, makikita ninyo, meron siyang bungi. Pag merong bungi, ang gagawin ninyo, kalugin ninyo sideways. Para mawala yung bungi. Maximum rounds na pwedeng ilagay rito is 27 rounds. Pero, lagi kong sinasabi, bawasan ninyo ng kaunti. Bawasan ninyo ng 5 para wag masira yung spring. Ngayon, kung 27, minus 5,
which is pwede na yung 20, pwede na yung 23, pwede na yung 22, pwede na yung 21. Okay? Para hindi ganong yung spring mo alam mo yun, naka-press. Kasi mangangawit yung spring, mangangalay, may stress, well, eventually, masisira na yung spring mo. Okay? Pasok. Kasa. Ready to fire. Okay? 2011 KP19S, The Godfather 5.1, firing. Open slide. Kasi wala na po siyang bala. Ganyan talaga yung unit pag wala ng bala, parang tunay. Next thing to do, release the magazine, then release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Okay. Itong unit na to upgraded kaya napakatipid sa gas nito. Yung 2 seconds na kinarga natin dito can fire 50, can fire 60, minsan nagse-70 rounds pa, depende sa panahon. Pag yung paligid malamig, medyo malakas sa consumption ang gas natin. Pero pag yung paligid mo mainit, nilalaro mo yung airsoft mo sa outdoor. Nako po, napakalakas, napakaganda, napakatipid ng airsoft. Yun yung gustong-gusto niyang temperature. Tignan natin, di ba? Nag-fire tayo 20, then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nakaka-30 rounds na tayo. Malamig pa yung magazine. Pag malamig yung magazine, painitin ninyo using your body temperature. Okay? Hindi nyo papainitin na what or whatsoever or sisilaban ninyo ng apoy. Hindi. Yung body temperature nyo lang na i-apply nyo rito is enough para ma-melt down, malusaw yung yelo. Kaya humihina yung airsoft, kaya lumalakas sa gas is because nagyeyelo yung loob. Merong formation ng yelo, kaya lumalamig. Ngayon, para yung yelo malusaw at maging hangin, kailangan, pag malamig na yung magazine ninyo, pisil-pisilin ninyo using your body temperature. 30, air 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yung 30 plus 10, 40 rounds na ang pinutok. Malamig pa rin yung magazine natin, di ba? Pag malamig ang magazine, using your body temperature, kaya niyang lusawin yung yelo na build up doon sa loob ng magazine. Okay? O, tuloy natin. 40. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yung 40 natin plus 10 na putok, pumuputok na po siya ng 50 rounds. Diba? Ano pang masasabi mo? Pumuputok na siya ng 50 rounds, di napakaganda ng performance, di ba? Kaya talagang mag-e-enjoy ka pag yung unit mo naka-upgrade dahil matipid. Pag hindi naka-upgrade, malakas sa gas. Hindi maganda ang performance. Pero pag naka-upgrade, mas maganda. Tignan natin, baka meron pa. Step 1, 2, 3, 4, 54. Oh, yun. Okay, okay na. 54 rounds ang pinutok ng 2 seconds na nilagay natin. Not bad. Unit po ng ating ka-airsoft, Daryl Coros, Adlaon, Cebu City. Bossing, ito po yung unit mo. What? Wala. Ikaw ang pack niya. Wala. Pero, Okay, again. Unit ng ating ka-airsoft, Daryl Coros of Adlaon, Cebu City. Ito po yung unit mo, bossing. Okay, next unit natin. Next unit is unit ng ating ka-airsoft, Carlo Platon, Bayanihan, Butuan City. Okay. Ito, kakaiba to. Nakikita nyo naman, ang madalas kong nilalive is mga AEG. Ibig sabihin, battery operated. Itong unit na to is gas type. Parang ganito yung gamit ni Tanggol, ni Coco Martin. Ang pinagkaiba nga lang is the color. Ito, kung mapapansin ninyo, ang kulay niya is color tan. matabla yun. Yung ginagamit ni Coco Martin is color black.
Actually, sa atin din kinuha yon. CCM Production sa atin kumuha. Okay? So, itong unit na to, kung makikita nyo yan, mga ka-airsoft, solid na solid, full metal. This is the high-end version of the Masada series. This is Masada Scar. Scar Masada kung tawagin. Ang pagkakaiba niya, kung makikita nyo, mahaba siya. Plus, long barrel pa siya. Naiiksiyan ba to? Hindi. Ito talaga to. Hindi. Talagang yan siya. Long barrel siya. Ayan, makikita nyo naman, di ba? Ganito yung gamit ni Coco Martin. Okay? What is good and special about this, makikita nyo is na-fold to. Tama ba ako? Ayan. Ayan. Ba? Na-fold. Kung gusto mong mala-AK, medyo maiksi, di ba? Walang bat, na-fold. Pero kung gusto mong yan, mas stable. Mabigat siya mga ka-airsoft, tumitimbang siya ng almost 3 kilo. Hindi pa siya loaded. Pag loaded to, tutungtong to ng 4 to 5 kilo. O, no? Talagang mabigat siya, solid siya. Ngayon, ang gas blowback rifle came from the word itself, gas type. So, ito yung magazine niya. Okay? Mamaya, malalaman ninyo yung difference ng katulad dito, magazine. Ang magazine kasi ng mga gas blowback rifle has a maximum rounds of 30 BBs only. While the AEG 300 rounds. Madami, di ba? Madami, bukod sa madami, talagang mananawa ka, talagang mag-e-enjoy ka kasi marami kang pwedeng iputok. Okay? Sabi, Alan Villaris, gandang hapon, Sir Bigman. Okay, so this is the magazine. Siyempre, huwag natin kakalimutan ang silicone oil. Bigman, ano yung pinakamadali? Ba't madali? Ano yung pinakamadali? Siguro pinakauna. Pinakamadali at saka ano yung pinakamadali at saka prone sa pagkasira sa isang gas blowback rifle. Normally naman sa mga gas type, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa mga ka-airsoft, no? Normally ang pinakaunang nasisira sa kanila is the magazine. Ang magazine kasi mga ka-airsoft is prone sa pagkakaroon ng leak, lalo na kung hindi natin naaalagaan, hindi natin nalalagyan ng silicone oil at naibabagsak natin. Pag naibabagsak natin, talaga naman prone siya sa pagka-leak, no? Ngayon, kunin natin yung unit, press the valve, then spray. Okay, after that, dito sa ilalim, spray din. Nilagyan natin. Okay, ngayon, maglalagay tayo ng bala. Ang isang gas blowback rifle is ayun pang pusher dito. Hindi binubuhusan ng bala, bagkos iniinjekan. Dito? Yung pantulak. Okay, ayan. Maglalagay tayo, ayan. 5, 10, 15. Ibig sabihin, 5 BBs, 10 BBs, 15 BBs. Pump lang natin, yung reloader. Ayan, makikita nyo, ayan yung BBs, oh. Ibig sabihin niya, 15 BBs. Tapos, meron siyang tool para kung tawagin to reloading stick. Yan. Papatong natin rito sa ibabaw, tapos itutulak natin. That's it. Dagdagan pa natin. Okay. Mga ka-airsoft, 30 rounds ang maximum na pwede natin ilagay. Okay. That's it. Ngayon, maglagay tayo ng hangin. Ang gas blowback rifle is compatible with a 14 kg. Mas maganda. Okay. Upside down, then press down. 1, 2, 3, 4, 5. Uy! Parang meron siyang naririnig ako. Sayang yung gas, ang dami.
Diyan. Oo, sumisingaw. Umaano siya, may singaw. Ayun, okay na, wala na. Ayun na, mga Karsop, wala na siya, no? So, ayun lang. Pag ganun, meron lang kailangan minsan sikipan, baka meron lang lumuwang, no? Kaya kailangan maging aware pa rin kayo dun sa unit ninyo, no? Dali, ha? Paano ba ito ibabalik? Okay. Yun, okay. Kanina meron sumisingaw, sayang yun tuloy yung gas, no? Anyway, meron ng bala, meron na ring hangin. Ganito, mag-o-oil tayo. Ito, isa sa pinakadelikado. Kailangan masunod ninyo to. Kasi pag hindi nyo to nasunod, nako po mga Karsop, problema kayo sa unit ninyo. To, bababa nyo to. Yan. Baba nyo, then o-oilan ninyo rito sa nozzle nya. Kailangan patutuluin nyo talaga. Kasi mga Karsop, naku po, sayang to. Ayan, o. Ayan. Ayan. Okay? Ayan, o. O, yun. Ngayon, meron ng oil, no? Di bale, pwede ko namang ituro kung paano yung tamang pag-o-oil sa video para mas malinaw, para mas maisusum ko. Okay? Shoutout sa ka-airsoft natin, Carlo Platon. Ito po yung unit mo, bossing. Napakaganda, napakabigat, no? Itong mga rail na to is nakaabang. Pwede mo siyang lagyan, pwede mong i-mount dito yung mga accessories like bipod, like laser, like flashlight, like dito sa ibabaw, scope. Nasa sa'yo yun kung anong gusto mong bihis nitong unit ito. Pero itong unit na to, napakaganda nito gawing DMR. I'm a fan of DMR kasi. DMR, ibig sabihin, Designated Marksman Rifle. Gustong gusto ko yung mga mahabang unit, yung parang ginagawang sniper, no? Yun talaga yung mga parang apple of the eye ko, talaga nagugustuhan ko. Okay? Ngayon, pasok natin sa unit, pasok natin ang magazine. Make sure you heard the clicking sound at make sure na hindi na malalaglag. Ngayon, ikasa natin. Ready to fire. Okay, single fire muna tayo, syempre. Video mo to, ganda nito. Yan. Meron siyang front and rear sight. Nasa side na lang. Dito ka. Pwede. Okay. Sana. Okay mga ka-airsoft, the very rear. Scar Masada. Firing. Single fire. Grabe, sarap. Rapid fire natin mga ka-airsoft. Balik natin mga ka-airsoft. Single fire. Open slide, open bolt. Kasi wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine. Then, release the bolt. Then, rest the hammer by pressing the trigger. Yun, okay na. Yung unit natin, make sure pag itatabi na natin, dapat walang hangin yung magazine. At lalong-lalo na dapat walang bala. Kasi pag tinabi natin ng merong lamang magazine, meron laman yung magazine ng hangin ng bala, unang-una delikado sa mga anak mo, sa pinsan mo, sa pamangkin mo na nalilikotin yung unit kasi pwedeng pumutok. Pangalawa, delikado rin sa unit kasi napepwersa at nai-stress yung mga valve. Pag itatabi mo na siya, dapat wala lamang hangin. Siyempre, dapat pasingawin. Okay? Press the valve. Daming laman, no? Nilagyan natin 3 seconds, no? Unit natin ka-airsoft. Carlo Platon, Bayanihan, Butuan City. Bossing, ito na po yung unit mo. Ready for packing po and ready for shipping. Okay, so next unit natin and for the main event. Okay?
Ito yung next and last unit natin for today na i-review and unbox for the main event. This is what do we call the Commando M16. Okay, from the M4 family pa rin, kaya lang makikita ninyo, kung yung micro CQB is hanggang dito lang, yung CQB is hanggang dito lang, ito, kung tawagin to, the RIS version. Kita nyo mas mahaba. Mas matangkad, mas mahaba. Okay? Ang unit, ang mga baril, mas matangkad, mas mahaba, mas accurate, mas maganda. Totoo yan. Yung unit, mas maigsi, bukod sa mas mahina, mas kailangan mo siyang mapalag. Diba? Kaya yung unit, pag mas mahaba, masasabi natin mas effective. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Kasi, merong pagkakataon na hindi mo kailangan na mahabang unit. Yung ka-airsoft natin, Marlon Smith, taga Subic, Zambales, ay isang foreigner. Ngayon, doon sa lugar niya is maluwang. Actually, rice field. So, fit na fit tong unit na to kasi maihahatid nung unit yung bala doon sa target niya. Di ba? Pag kasi mas maigsi, mas mas mahina. Mas kaunti yung buwelo. Okay? Kaya pag mas mahaba, mas malakas, mas maganda, siguradong maihahatid niya doon sa dapat, di ba? Doon sa dapat pukulan ng bala. Okay? Good afternoon po, sir, sabi ni Richard Ancheta Cabato. Good afternoon, bossing! Ramdam na ulan dito sa South Laguna, sabi ni Alan Villaris. Ayan. Suot mo na para ipapakita kita sa vlog. Sige na. Kaya ba masira pa ha? Manipis lang yata yan. Yan. Okay, so ito yung unit natin kay Airsoft, Marlon Smith. Hello, sir. Si Sir Marlon Smith ay bali taga California. So magi-stay siya rito. Isa siyang US Navy, no? Isa siya sa mga ide-deploy dito ng US, no? Para kahit papano maging visual. So kahit papano paano ba sabihin to, no? Nakikita yung mga US dito para hindi tayo ganong binubuli, no? Ng mga inchik. Yan, no? Okay, so ito unit na to is an upgraded version pa rin. Hindi ka siya? Yung pambaba. Ito. Suot mo to. Ipalit niya, wala na ba ibang size? Yan ang pinakamalaki. Lalo na yan, hindi rin kakasya yan, sigurado. Hindi kasya, huwag mo na ipilit. Hindi kasya, nak, huwag niyo na ipilit. Huwag na to. Wag. Ibalik mo. Oo, i-ano mo. Wala, hindi kakasya, kamong ganun. Doesn't fit. Small size. No? Anyway, itong unit na to, upgraded na rin. Bakit? Kung mapapansin ninyo ito, normally dito nilalagay ang isang battery. 'Di ba? Ewan ko, nung isang araw yata or kahapon inilive ko Commando rin, no? So normally dito nilalagay ang battery. Pero itong unit na to hindi na rito. In-upgrade na natin yung buttstock niya. Nagpalit tayo ng wire harness. From here, nandito nakalagay yung battery, nandito na ngayon. Adjustable na rin. Di ba? Dito nilalagay, so, para ma-adjust to, press lang. Para maalis natin, dahil lalagyan natin ng battery, instead of pressing, hatak. Okay, so ito. Ito yung battery. Okay? Ngayon, battery natin, asan yung battery?
Wala rin. Ay. So, battery natin, lagay natin dito. Then, to. Lalo ipa-plug natin mga ka-airsoft, no? Yan. Pa-plug na. Hindi na natin ilalagay yung to kasi magpa-firing lang naman tayo. Okay? Ngayon, kunin natin yung magazine muna. This is the magazine. Banana shape, kung tawagin, M4 magazine. Buksan natin sa ibabaw, bubuhos natin yung bala. Alam mo, sa totoo lang, ako masasuggest ko, pag ikaw, nandun ka sa mga lugar na malalayo, like province, I do suggest go for the battery type, the rifle, no? Kasi, yung battery type is napaka-easy access. Wala kang battery, i-charge mo lang. Yung gas kasi, obligado ka magpa-shipping talaga or obligado kang umorder, no? Sa gas. Kaya ganun yun. Okay, pasok natin to. Make sure you heard the clicking sound. Make sure na hindi siya malalaglag. Ngayon, firing tayo. Firing. Single fire. Rapid fire. Single fire. Rapid fire. Single fire. Rapid fire. Single fire. Ba? Napakasarap, napakaganda. Mag-e-enjoy ka, rat-rat ang gusto mo, talagang kaya niya ibigay. Okay? Pagkatapos mo maglaro, always release the magazine, then, syempre, clear the chamber. Then, you need to rest the spring. Lagay mo sa rapid fire, press mo na 1 seconds, then single fire, then put it back to safe. Okay, yan. Yan yung tamang paggamit, yan yung proper na paggamit sa ating AEG. Okay? Ito, iahabol ko. Ang AEG is ginagamitan siya ng rechargeable battery. Ganito, tulad nito. Ngayon, yung unit, ginagamitan ng rechargeable battery, merong paraan, merong dapat sundin para yung unit mapanatili nating maganda, maayos, na ang performance ng battery. Number 1, ang battery bawal masaid, bawal madrain. Number 2, ang battery bawal ma-overcharge. And number 3, ang battery hindi po pwedeng mag-iinit. Pag nag-iinit, masisira ang battery. Pag nade-drain, masisira. Pag na-overcharge, masisira rin po ang battery. Okay? Kaya yung battery, kailangan nating ingatan, kailangan nating protektahan. Yun. Sundin nyo lang yung mga bagay na yon para hindi po kayo mamro-problema sa battery nyo. Okay? Ayun. Tapos, isa pa, ang mga unit dito sa Bigman lifetime warranty. Kaya, hindi kami pwedeng mag-cater ang Bigman na mga unit na hindi quality kasi lifetime warranty. Every time na masisira, mapapagastos kami para i-repair yung unit ninyo. Every time na magkakaproblema, mapapagastos kami para i-repair yung unit ninyo. Kaya, kailangan yung unit, quality, para hindi rin kami problema. Okay? Mga ka-airsoft, share nyo tong live video natin. No? I-share nyo po. Tapos, i-like nyo tong page na to. Para updated po kayo palagi sa mga live, sa mga ginagawa nating vlog dito sa page natin. Okay? Maraming salamat sa mga nag-share ng live video. Sa mga hindi pa, hit nyo po yung share button, mga ka-airsoft, para po kumalat tayo sa ating community. Mga ka-airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa, ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Siyempre po, hatid sa inyo ng inyong lingkod, Bigman. Thank you po, and have a blessed day.